Good day, everyone. Here we are today with another episode of J R E M Listens. wherein every week we will talk about different societal issues. Our guest for this episode is an engaged couple from Noveleta, Cavite. They were engaged since January 18, 2024. We have here Ate Kim and Kuya Jack. Our topic is about premarital relationship. So, ano nga ba ang premarital relationship? Ang premarital relationship ay ang nagsasama na ang dalawang tao nang hindi pa sila kinakasal. Posible din na hindi lang sila na nagkakasama sa isang bahay. Pwede rin na meron na din silang anak bago pa sila ikasal. So, we have here Ate Kim and Kuya Jack. So, na-engage sila since January 18, 2024. Ano nga po ba yung mga ideas nyo about premarital relationship? Meron na po ba kayong idea bago pa kayo? Yung idea ko lang yung nagsasama ng hindi pa kasal. How long have you been in a premarital relationship? Since January 18, 2024. Yun nga, January 18, yun, 2024. Pero bago pa po kayo, meron pa po ba kayo mga past relationship na nag-premarital relationship na din kayo? Meron din. Yung last na kinasama ko is yung father ng anak ko. Yun, ganun din sa akin. Almost 5 years din kami yan, ganun nagsama. Yung nanay din ng anak ko. Ano po kaya yung na-think or yung naisip po ng parents ninyo when it comes to premarital relationship na kinumit nyo po? Ano po yung nasabi Okay lang po ba parents? sa kanila? Wala po ba silang sinabi? Ganun. Nung una, yung sa mama ko is parang hindi siya agree. Nung una is parang nag-doubt siya kasi nga, syempre ang inisip niya, kung kami nga daw nung past ex ko is nagkaroon ng anak, naghiwalay pa rin. What more pa itong bago ko na wala pa naman kaming assurance, bakit bigla daw kami agad na mag-decide na magsama? Yun, ganun din naman yung sa side ko, natatakot sila na baka maulit lang yung previous relationship na mag-anak tapos hindi naman mag-work out. Pero huli, sabi nila, malalaki naman na kami nang bahala sa desisyon namin. Tsaka napapatunayan nyo naman po, no? Kasi engaged na kayo ngayon. What influences you to do a premarital relationship po? Mas gusto nyo po ba na magsasama muna kayo bago kayo ikasal? Based on my experience, para sa akin, oo. Kasi nga, parang na-experience ko na yung magkaroon ako ng live-in partner tapos hindi naman kami nag-grow kahit na may anak na kami. So, ang thinking ko dun is mas okay sa akin na mag-live-in muna before ikasal. Kasi nga, parang doon is makikilala nyo muna yung isa't isa, matatanggap nyo ba yung positive and negative attitude ng bawat isa, paano kayo mag-a-adjust, or paano nyo i-handle yung attitude ng bawat isa. Kaya para sa akin is mas okay na mag-live-in muna before ikasal. Is it necessary pa ba na mag-premarital relationship muna bago ikasal? Sa tingin nyo? Kasi di ba po dati, parang ang kasabihan ng mga matatanda, bago kayo magsama, kailangan kinakasal na kayo. Which is hindi na siya nangyayari ngayon kasi nga, meron na tayong kanya-kanyang, kailangan muna magkakilala muna kayo. Kasi iba talaga kapag nagkakasama na. Sa tingin nyo po ba, generation namin ngayon, kailangan namin sundin yung dati na hindi muna magsama or mas okay na magsasama muna bago magpakasal? Yun nire-recommend ko lang na mas maganda muna yung mag-live-in. Live-in yun nga lang yung premarital relationship. Kasi pagka once na kinasal na kayo, tas nagsama kayo, hindi mo na mahihiwalayin. Kasi dito sa Pilipinas, wala tayong annulment, wala tayong divorce. Meron naman, pero syempre mahabang proseso, hindi basta-basta. Kumbaga wala ka ng choice. Kumbaga nakalaka na dun. Hindi mo pa naman alam yung personality, yung ugali ng kakasamahin mo. Iba pa rin naman daw kasi pag nagsama kayo, dun sa magjowa kayo. Yun lang yung yung sa akin. Okay, dito naman po, ano po kaya yung advantage and disadvantage ng pagsasama ninyo bilang premarital relationship po kayo? Ano po yung advantage po nung being in that relationship po and sa disadvantage din po niya? Para sa akin, ang advantage niya is meron akong makakatulong sa araw-araw, lalo na pagdating sa anak ko. Kasi bilang working mom, mahirap din i-balance yung pagtatrabaho, pagiging empleyado at pagiging nanay.
syempre, noon kasi kapag may sakit ang anak ko, wala akong choice. Kahit ayokong umabsent, kailangan kong umabsent kahit na kailangan ko din yung trabaho ko kasi nga may anak ako na kailangan ko ding asikasuhin. So, ang advantages din pa nun sa akin is marami akong bagay na nagagawa unlike before na sobrang limited lang ng mga bagay na nagagawa ko. Gustuhin ko man para sa anak ko, hindi ko siya magawa. Katulad nung halimbawa, gusto kong mag part-time. Hindi ko siya magawa kasi nga ang thinking ko, kailangan kong umuwi agad. Halimbawa, gustuhin ko mang mag-overtime, hindi ako pwedeng mag-overtime kasi nga may anak na naghihintay sa akin sa bahay. So, ang disadvantages naman nun sa akin is when it comes sa mga benefit, hindi ko siya pwedeng i-reason na kasi live-in partner kami, kailangan absent siya, bantayan yung anak ko. Minsan kasi merong mga company na hindi sila nag-a-allowed na pa-absenin yung mga live-in partner lang. Unlike, hindi kayo kasal. Syempre, na-experience ko din siya na one time nagkasakit yung anak ko. So, sabi ko, kung pwedeng partner ko na lang yung umuwi para siya magbantay. So, syempre, dahil magkaiba kami ng department, depende pa din siya sa guidelines ng per department namin kung papayagan. Dahil live-in partner pa lang kami, hindi pa kami kasal. So, hindi ko siya pwedeng i-allowed na pauwi. Hindi rin siya in-allowed kasi nga, kumbaga wala pa naman siyang responsibility talaga sa amin na parang, sige, umuwi ka kasi may sakit. Kasi kung titignan sa isang banda, hindi niya pa naman din masasabi na legal ako na kinakasama niya. Kasi nga, wala pa kaming kasal, wala pa akong hinahawakan na papel or masasabi ko na ako yung kakasamahan niya na hanggang dulo. Ayun. Ikaw naman po, kuya. Ano po sa tingin niyo yung naging advantage ng premarital relationship niyo ni Ate Kim? At ano din naman po yung naging disadvantage po nun sa'yo? Yung sa akin naman, yung advantage, nakilala ko siya ng talagang deeper na siya kasi iba naman talaga pag nakasama mo siya sa labas, hindi yung sa bahay. Kasi doon naman tayo papunta, kunyari kapag kakinasal tayo, syempre magkasama kayo sa bahay. Laging kayo magkasama. Kaya yun yung advantage para sa akin. Kasi yung disadvantage naman, hindi naman sa akin, yung kumbaga sa ibang tao, nasasabihin nila, uy, ba't kayo nagsasama, hindi pa naman kayo kasal? Yun yung parang disadvantage na marami silang sinasabi na kahit kung ano-ano na hindi naman nila alam na kung ano talaga yung talagang totoo dun. Yun. Tama naman po, no? Kasi 'di ba yung premarital relationship, ang pinaka-goal po kasi ng premarital relationship ay doon kayo magkakilala physically, emotionally, and mentally. Kasi doon nagiging isa yung yung thinking yung dalawa. Kasi parang ito na din yung nila tawag dito training bago magpakasal. So, para sa inyo po, ano po yung nag-decide sa inyo para mag-live-in before po ikasal? Yun, actually, wala naman din sa plano. Parang biglaan lang. Na dapat ako lang talaga na lilipat ako dito na mas malapit. Kasi before kami magsama, malayo yung inuwian ko. Parang Dasma na siya. Tapos, yun, sabi ko, lipat nga ako malapit sa inyo. Then, ayun, sige, dyan na lang tayo, magsama na lang tayo. Parang gano'n na hindi namin siya talagang pinagplanuhan. Pero nung okay naman, sige mag-workout. Kasi hindi naman din kami kasi natatakot. Nagaling naman kami sa previous na relationship na nagsama naman. Kumbaga, alam naman namin sa sarili namin na kaya naman namin na hindi naman kami depende sa partner lang namin. Kundi magtutulungan kami. Meron po ba kayong mga lessons dun sa past nyo na premarital relationship na na-a-apply nyo pa rin po ngayon sa premarital relationship nyo ngayon? Kumbaga, sa dati, ano ba yung mga nag-failed na natuto kayo na hanggang ngayon nagagamit nyo pa rin na kayo naman po yung magkasama? Para sa akin, yung pagiging matigas yung emosyon ko. Kasi noon nung nagsasama kami nung ex-partner ko is parang dahil sa, ang thinking ko lagi is ayoko masira yung pamilya namin, ayoko magkaroon na broken family yung anak ko. So parang sa lahat ng mga bagay, lagi ko pinagbibigyan yung ex ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na okay lang yan. Kasi para sa anak ko, okay lang yan. Kasi babalik naman yun sa dati. Okay lang yan kasi magbabago din naman siya.
Kaso nung medyo parang nagising ako, parang mas natutunan ko na hindi pala sa lahat ng bagay is dapat maging mabait ka. Minsan, kailangan mo ring maging matigas para hindi maging thinking sa'yo na ibang tao na madali ka nilang madala. Kumbaga, ay okay lang na masaktan yan kasi pagbibigyan pa rin ako niyan. Okay lang kasi ayaw niyang masira yung pamilya namin. So, uulit-ulitin niya pa rin yun. Kaya yung natutunan ko dun, ang lesson ko dun is dapat kahit paminsan is parang matuto kang magkaroon ng ano sa sarili mo. Yung maging matigas ka kahit masakit para sa'yo. Pero at the end naman kasi, parang ano din yun, magiging okay din yun kapag dinala mo yun, yung pagiging gano'n na ugali mo, para sa'yo din yun, para protektahan din niya yung sarili mo. Yun na rin, nasabi na rin naman niya. Ganun din naman yung experience ko rin eh. Since nabanggit naman po na galing po kayo sa premarital relationship before pa po sa mga ex-partners niyo po, naisip niyo po ba na before po kayo magsama, magpakasal po muna kayo? Para sa akin hindi. Kasi dahil nga nagkaroon na ako ng unang live-in partner parang doon hindi ko nakita na ikakasal ako doon sa father ng anak ko. Kumbaga parang naging thinking ko na siya na ay hindi na ako dadating sa punto na ikakasal pa ako. Parang hindi ko na siya parang thinking ko na lang, okay lang sa akin na hindi ikasal, basta magkaroon ako ng live-in partner na makakatulong sa akin. Parang hindi na big deal sa akin yung kasal. Kumbaga bonus na lang yun kung merong partner o merong lalaki na kayang ibigay sa akin yung isang malaking parang responsibility na kaya niya akong pakasalan. Para sa akin naman na okay naman talaga yung nag-live-in muna kami bago mag-decide kami magpakasal. Kasi syempre nga, nagustuhan mo siya yung parang magjowa pa lang kayo. Hindi yung pagka nag-live-in na kayo. Parang nagtatrial na kayo. Parang kasal na rin naman kami. Parang Wala pa yung lang sa papel. papel na lang, apelido na lang yung kulang. Pero syempre pag nag-live-in kayo, ganun naman ginagawa pag kinasal kayo, di ba? Magsasama kayo, ganyan, ginagawa niyo yung mag-asawa, duties and responsibility ng isa't isa, yung partner. Parang ganun din yung live-in. Kaya sa akin, mas okay talaga yung mag-live-in muna bago ikasal. Mas nagkakakilalan. Ito naman po, i-recommend nyo po ba na pumasok muna yung mga balak mag-live-in? Mare-recommend nyo po ba na pumasok muna sila sa premarital relationship po? Or hindi muna po? Para sa akin, oo, maire-recommend ko siya. Pero it depends on the situation pa rin. Meron kasing iba na gustong mag-live-in pero may malaking responsibility pa kasi sa pamilya kaya hindi nila maiwan. Meron din namang sitwasyon na kung tutuusin, kaya niya na yung sarili niya, hindi naman siya inuobliga ng pamilya niya, pero takot siya sa responsibilidad kaya ayaw niya pang makipag-live-in. Pero para sa akin, recommended siya. Depende na lang naman sa inyo yung dalawa kasi nga as partner, as mag-boyfriend, girlfriend, nasa hustong edad naman na kayo kayo pa rin naman magde-decide nun kung ano yung sa tingin nyo at kung saan kayo mas mag-grow, kung mag-live-in muna kayo or magpapakasal muna kayo. Yun sa akin, para naman sa akin, highly recommended ko siya. Kasi pagka kinasal niyo, tulad na sinabi ko nung una, kapag kinasal na kayo, wala na kayong choice. Parang hindi na kayo makapagka-hiwalay sa isa't isa. Kasi parang nakatali na kayo. Pagka kinasal kayo, may anak na kayo, ganun. Mahirapan na kayong mag-get out. Kasi kung ang mangyayari, titiisin nyo na lang yung ugali. Hindi tulad pag nag-live-in muna kayo. Ay, gusto ko to, okay ko to. Tulad na nangyari sa amin na parang ilang months pa lang kami, marami nga nagugulat na parang ilang months pa lang, ilang years pa lang kayo, pero nag-decide na, nag-engage ka na sa kanya ngayon, kakasal na kayo. So, yun nga, nagulat sila. Sabi ko kasi nag-live-in agad kami. 1 month pa lang kaming in a relationship, pero nag-decide na kami mag-live-in. Tapos months pass, yun nga, na nag-decide na ako na ito na to, siya na nga yung papakasalan ko. Kaya yun yung nire-recommend ko talaga na dapat na mag-live-in muna bago mag-decide magpakasal. Kasi para masigurado mo muna. Actually, di ba kuya, nag-propose ka kay ate nung birthday mo. Parang kailan mo na-realize na si ate na talaga? Nung habang nagli-live-in na ba kayo or nung bago mo pa lang siya? Nung kinikilala mo pa lang siya? Nung nag-live-in na kami, siguro mga 6 months, gano'n. So, nagbigay ako sa sarili ko, 6 months pagka okay naman, okay yun. Siyempre, magsisettle naman ako kasi okay naman siya, gano'n. Pero so, totoo po pala talaga yung yung wala sa tagal, nasa kasiguraduhan. Sana all.
Ako po, for Ate Kim and Kuya Jack, sa tingin nyo po ba kilala nyo na po yung isa't isa po? Para sa akin, oo, kilala ko na siya. Kasi, alam mo yun, yung parang hinahanap ko sa isang partner is hindi ko talaga siya nakita sa live-in partner ko. As in, na masasabi ko sa sarili ko na parang minsan nga iniisip ko ako na lang yung gustong gumawa ng away para lang mag-away kaming dalawa. Kasi never talaga kami nag-away sa mga bagay na sino yung kachat mo? Uy, maglaba ka naman, maglinis ka naman, asikasuhin mo naman yung sa cellphone ka ng cellphone. Never ko siyang sinabihan ng ganun. As in, minsan nga sinasabi ko na lang na magpahinga ka naman bago ka maglaba. Kasi ganun siya pagkagaling niya ng trabaho, barin niya lang yung bag niya, magpapalit lang siya ng uniform. Binababad niya na yung damit, maglalaba siya, tapos bago kami matulog, maglilinis pa siya ng CR kahit di ko inuutos sa kanya. Never akong nagmando sa kanya. As in, di ko pa sinasabi or naiisip ko pa lang makikita ko ginagawa niya na. Oo, kaya masasabi kong kilala ko na siya. Tsaka wala akong masabi sa kanya na siguro nagagalit ako sa kanya kasi minsan parang sa sobrang bait niya, naaabuso din yung kabaitan niya. Yun lang naman. Pero the rest naman is okay naman. Yun, siguro kilala ko na kasi pagka sa bahay, magkasama na kami. Sa work, magkasama pa rin kami. Kasi ilan months na tayo magkasama. Siguro mag-1 year na rin kami nagsasama. Mga 24 hours talaga magkasama kami. Birang-bira lang kami magkahiwalay. Siguro nung election lang. Parang oo, kasi umuwi siya sa kanila, bumoto siya. Bumoto parang 2 araw, yun lang. Yung parang nagkatampuhan pa nga kami kasi hindi kami sanay na hindi magkasama kasi kahit sa work magkasama kami, sa bahay magkasama kami. Parang talagang nakilala ko na siya ng buo. Na parang siya na talaga yung pagkatao niya talaga na parang wala nang maskara, walang pinapakitang plastic na gano'n. Kumbaga, yung totoo talaga sa sarili. Paano naman po yung mga anak nyo? Paano nyo po ginawa ng paraan yung, di ba po pareho na po kayong may anak, tapos nagli-live-in po kayo? Paano po yung naging way nyo para paunti-unti malalaman po ng mga bata? Gano'n. Sinabi ko sa kanya na meron akong friend. Friend din. Oo, friend muna, friend. Darius, meron friend si mama, binigay niya to, ganyan. Tapos, example, may uwi ako sa kanya. So, lagi siyang nagtatanong, Ma, saan galing yan? Siyempre, sabihin ko, sa friend ko, yung anak ko, laging si tanong, sinong friend yon ganyan. Hanggang sa pinakita ko muna yung picture ni Tito Jack niya. Ito yung friend ko. Ano pangalan yan, Ma? Ganyan. Kasi tinanong niya na yung pangalan. Then, one day, nag-video call siya. Pinakilala ko sa kanya na ito yung friend ko, Dar, o gusto mo ba kausapin, ganyan. Then, ewan ko, nagulat na lang din ako na pagkausap niya kay Tito Jack niya, nakita ko naman sa mukha ng anak ko na parang napalagay siya agad sa Tito Jack niya. Kaya parang ang sarap sa akin na, kasi sabi nga nila, di ba, mas maigi na mas mahalin mo yung anak bago yung babae or bago yung lalaki or yung kinakasama mo. Kasi masasabi mo na mas mamahalin ka pa niya pag nakita mong mas mahal niya yung anak mo kaysa sa'yo. Yung sa akin naman, sa part ko naman, kasi yung anak ko, 2 years old pa lang, kaya kumbaga hindi pa siya masyadong nakaka-recognize ng mga guardian na. Bali, ko na lang sa yun yung anak ng partner ko. Yun, okay naman na parang napamahal na rin kasi sa akin. Siyempre parang mahilig din naman kasi sa bata. Kumbaga, kasi nagbago naman ito, nagturo naman ako ng yun nga, kinder, ganun. Siyempre yung kulit, nga, okay lang sa akin, pero napakabait naman siya, talagang masunuri naman, kaya talagang kung nga, mahal ko nga yung mama niya, pero syempre, mahal ko rin siya, gano'n. For our last question po, since kami po ay mga future teachers, ang mga huhubog sa mga new generations, what can you say po about sa mga youth natin na in their age is nagmamadali sa love, and nakikita natin na yung iba ngayon sa generation na to is wala pa sa tamang edad, is naglilibing. Ano po kaya yung masasabi niyo po sa kanila? Yun naman okay lang, sige mag-go lang ng go, pero okay lang mag-live-in, kaso nga lang, ang masama kasi sa nagli-live-in, yung iasa mo yung pagli-live-in nyo sa magulang nyo, yun kasi yung downside nun eh. Kung okay nga, bata kayo, pero capable naman kayo, kanyari may nagtatrabaho, tapos may nagwo-work, kumaga may sideline ka, pero kaya nyo naman mag-live-in na sarili nyo, yun yung maganda, pero yung nagli-live-in kayo na pipisan kayo o mag-side kayo sa kanilang parents, yun yung hindi magandang ng live-in. Tapos kunyari mag-aanak pa yung isa sa inyo, kunyari mabubuntis si girl,
Tapos mag-shoulder yung magulang. Kaya yun tayo parang hindi uunlad yung family. Lalo na kunyari, hindi naman masyadong may kaya yung family. Kumbaga, parang okay lang, normal lang. Pero mas mabigat sa kanila kasi unexpected yun diba? Na yun yung ng paglilibin. Dapat yung kaya nyo na yung sarili nyo. So, ayun lang po yung mga tanong po namin. So, advance congratulations po sa inyong dalawa. Thank you. And, ayun nga, marami po kaming lessons na natutunan, especially when it comes to premarital relationship. Kasi nga po, marami na pong mga nagsasabi ngayon na hindi maganda. Pero ako din po kasi ang paniniwala ko ay dapat magkasama muna kayo. Kasi dun mo makikita, dun din kayo mag-grow na magkasama. Tapos kasi parang feeling ko kasi parang mas mag-grow pa kayo pag kinasal kayo. Kasi nung pag magli-live-in kayo, wala pa kayong para mga papel, wala pa kayong Pero kapag hinaluan mo na ng kasal yung pagli-live-in nyo, yung as in talagang legal na kayo, mas magiging kayo sa isa't isa, kumbaga intact na kayo na. Nakasama ko na to alam ko na kung paano ang na to. Ayun. Feeling ko rin naman na isa rin way yung premarital relationship. So, nagli-live-in sila. So, parang isa siyang way na makilala ninyo yung isa't isa. So, makikilala nyo kung ano ba yung bad and good side nung isang partner natin o yung kapartner natin. And ganun din dun sa kapartner natin, mas makikilala niya tayo kung iiwan niya ba tayo kapag nalaman niya yung bad side natin o kung magi-stay ba siya kasi mahal niya tayo and accept niya kung ano yung pagkatao natin. So, ayun lang po. And thank you po Ate Kim and Kuya. Congratulations. Thank you po. Congratulations. Thank you po. That's a wrap for this week's episode of J. R.E.M. Listens. Tune in our next episode. Bye! Mwah.